Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo lang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo about po ito sa isang interview kay Panelo ho mga ka-action, na kung saan hinihikayat niya si Bongo, si Senate Bato, si Sara Duterte na magdemanda laban dito kay Las Cañas ho mga ka-action. Diba? Eto na po, magdidemandahan na. Ang tanong, magdidemanda nga ba? Pwede naman magdemanda, bakit hindi? Kasi pinaratangan ho sila diba? Pero may kasabihan ho tayo, kapag hindi nga mapatunayan, pwede nyong ipakulong yan. Pero paano naman po kung kayo ang mapatunayan? Mapapakulong nyo ba? Ito mga ka-action, pakinggan muna natin itong idaldal ni Panelo ho mga ka-action. Well, tama naman sinasabi niya at yun din ang sinasabi natin. Another thing, I will go beyond what she said. I will suggest that BP Inday Sara, Ronald De La Rosa, Christopher Bongo, both senators of the Republic, since they are being implicated falsely, under oath at that they should file criminal charges against Las Cañas. Pakulong na natin yan para tumigil na yung kasinungalingan. Yun yun. Ganun lang naman yan. Demanda mo. Hindi lang yung i-demanda nyo ko. I-demanda kita. Pakukulong kita sa mga kasinungalingan mo. Samantala, Attorney Sal, it can be obvious, Attorney Sal, pero sa tingin ninyo po, ang, ano po yung mangyayari kung sakali magsapat talaga ang mga nag-aakusa kay Vice President Sara tungkol sa aligasyon laban sa kanya? Kung magsasampa, di ang gagawin ng ICC, alam mo naman ICC, hat na hat sa atin. O di, kakaroon sila ng PI. Kangaroo Court na PI. Bakit ko sinasabing Kangaroo Court? Mulat sa pool naman Yan pong ICC, hinusgahan na ang ating bansa. Hinusgahan na yung mga di umanong involved sa extrajudicial killing. Kaya, kunyari lang yung PNL, tapos magkakaroon naman sila ng hearing, kunyari, court hearing, Kangaroo Court din, mag-issue sila ng warrant. But as I have repeatedly said in our program, yung warrant of arrest na yan, useless yan kung ang gobyerno na where the arrest is to be served, hindi magko-cooperate. Kung mag-cooperate, it's another story. Pero hindi mo pwede mag-cooperate because it goes against our sovereignty. It is illegal. It is unconstitutional if you support the ICC. And gusto ko lang susugan, Attorney Sal, kasi nasa balita, nung sinabi na ating Solicitor General, si Attorney Maynard Guevara, sabi niya, bahala ang ICC na, sila naman talaga mag-decide na mag-issue ng warrant of arrest. They can issue a warrant of arrest, but implementing the warrant of arrest here in the Philippines, ibang usapan yun. Hindi ba yan ang matagal na nating sinasabi. Siguro nakikinig ito sa programa natin. But what will happen, Attorney Sal? Para mag-succeed ang International Criminal Court sa warrant of arrest na issue nila, they need the cooperation of our government. Definitely. Kasi ang magsiserve niya yung mga pulis natin. Alright. Wala naman silang personnel. Sino magsiserve? So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napanood na po natin at napakinggan na po natin ang dinaldal ni Panelo. Diba? At tinawag niya pa na kangaroo daw ang ICC. Okay? So regarding doon sa kanyang hinihikayat niya ang tatlo na idemanda o ipakulong na si Arturo Las Cañas ho, mga ka-action, patunayan nyo muna. Diba? Patunayan nyo muna na wala kayong kasalanan bago ho kayo magdemanda. Diba? O pwede man kayo siguro magdemanda habang kayo po ay iimbestigahan din ng ICC.
Di ba? At about naman doon po sa arrest warrant nga ho mga ka-action, yun po ang malaking katanungan ho sa atin. Kung sino ang magsiserve ng arrest warrant dito if ever man na maging positive ang kanilang investigation sa mga kandidato ng war on drug ho mga ka-action. Kung may magagawa ba ang ICC, kung ano ba ang magiging hakbang nila once na mag-release na sila ng warrant of arrest laban dito sa mga taong ito, no? Kaya yan po ang aabangan natin kasi ang sabi nga ni Mr. President Bongbong Marcos, hindi daw magsusuporta ang gobyerno natin sa investigasyon ng ICC. Kasi nga ho ang ICC humihingi lang ho ng reinforcement para mag-serve ng warrant dito sa o magdakip dito sa ating mga kandidato sa war on drug ho mga ka-aksyon. Kasi hindi naman po pwede ang ibang lahi ang magdadakip sa kanila if ever na mapatunayan ho sila. Kaya kailangan din ng reinforcement. So yun po ang ating alamin o tanong kung sino po ba ang mag-aaresto nito once na hindi makipag-cooperate ang gobyerno natin ho mga ka-aksyon. Pero tanong ho natin, pwede pa bang magbago ang naging desisyon ni Mr. President Bongbong Marcos o hindi na? No? Dahil nga po sa pinaratangan ni dating Pangulong Duterte na kung ano-ano ho, baka sakali lang ho na magbago pa ang desisyon ni Mr. President Bongbong Marcos kasi hindi alam naman natin ito si Mr. President Bongbong Marcos, biglang pabago-bago po yan ang desisyon. Kaya yan po ang dapat nyong handaan ng mga kandidato ho ng investigasyon sa war on drug, no? So, yun lang ho mga ka-action, no? Again, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.